Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam na ni Annalyn na si Doc Carlos ang tunay na ama ni Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagbait-baitan nga si Doc Carlos kay Annalyn at pinagamit pa ni Doc Carlos ang cellphone niya kay Annalyn para mas magmukhang totoo ang pagliligtas niya kay Annalyn. Pero maling pagkakataon nga ang pagpapahiram ni Doc Carlos kay Annalyn ng cellphone niya para tawagan sana si Lynette. Dahil nauna nang tumawag si Doc Jerry nang bumalik sa loob si Doc Carlos para tignan ang kasabwat niya. At si Annalyn ang nakasagot ng tawag ni Doc Jerry. Narinig lahat ni Annalyn ng ginawa ni Doc Carlos, lalong-lalo na ang balita na pinatay ni Doc Carlos si Doc Lyndon dahil natatakot na si Doc Jerry na idamay siya ni Doc Carlos kapag nahuli siya ng mga pulis. Kaya binalaan na niya si Doc Carlos. Ang kaso nga lang ay si Annalyn ang nakasagot ng tawag niya. Kaya booking na lahat ng kasamaan ni Doc Carlos at alam na ni Annalyn na nagpapanggap lang si Doc Carlos. Kaya pagbalik ni Doc Carlos at nakita siyang umiiyak ay nagtaka na ito. Dito na nga sinabi ni Annalyn na alam na niya ang pagkamatay ni Doc Lyndon at si Doc Carlos ang nasa likod nito. Tinanggi naman yun agad ni Doc Carlos pero hindi na siya nakatanggi nang sinabi ni Annalyn na siya ang nakasagot ng tawag ng kaibigan niya. Kaya hindi napigilan ni Annalyn na maging emosyonal dahil sa ginawa ni Doc Carlos sa kaibigan niyang si Doc Lyndon. Kaya imbis na makatakas na si Annalyn ay nakuha siya ulit ni Doc Carlos at dinala ulit sa lugar na pinagtataguan nila. Imbis na sinakyan muna sana ni Annalyn ang kahibangan ni Doc Carlos ay pinairal pa ni Annalyn ang emosyon niya. Kaya nainis tuloy sa kanya si Doc Carlos at binihag ulit siya. Samantala, na-discharge na nga si Lynette sa pagkaka-confine nito at nagpunta agad si Lynette sa kantin para tumulong sana kay Josa. Maya-maya ay hinanap ni Lynette si RJ. Kaya sinabi ni Nurse Evan na busy raw si RJ dahil sa mga gawain nito. Dagdag pa nga ni Josa na baka hindi pa kumakain si RJ sa sobrang pagkabisi nito. Kaya naisipan ni Lynette na dalhan ng pagkain si RJ sa opisina nito. Sa kabilang banda, nakita ni Morgana si RJ na mag-isa sa conference room at naisipan ni Morgana na lapitan at kausapin si RJ dahil napansin ni Morgana na mukhang pagod na pagod si RJ. Kaya kinuha ni Morgana ang pagkakataon para mag-offer kay RJ na hilutin ang likod nito. Una nga ay ayaw pumayag ni RJ dahil hindi naman sila close ni Morgana para hilutin siya nito. At isa pa ay may galit ito sa kanilang dalawa ni Lynette. Tapos ay magiging mabait ito kay RJ. Nagsabi si Morgana na wag nang mahiya si RJ dahil wala lang naman raw kay Morgana ang paghihilot at panigurado raw na mawawala lahat ng pagod ni RJ kapag nahilot na siya ni Morgana. Lumapit si Morgana sa likod ni RJ at nagsimula ng hilutin si RJ. Wala nang nagawa si RJ dahil mapilit talaga si Morgana. Kaya hinayaan na lang ni RJ na masahihin siya ni Morgana. Tuwang-tuwa naman si Morgana dahil nakakuha siya ng pagkakataon para makalapit ulit at madampian ang katawan ni RJ sa matagal na panahon. Halos lumalabas na nga ang pagkamoira ni Morgana habang hinihilot si RJ. Maya-maya ay biglang dumating si Lynette.
Laking gulat ni Lynette nang magkasama si Morgana at si RJ. At ang masaklap pa nga ay hinihilot pa ni Morgana si RJ. Napatayo bigla si RJ nang makita si Lynette at napangisi naman si Morgana. Nagsabi si Lynette kay RJ na akala ba niya ay busy si RJ sa mga gawain niya. Ngayon pala ay busy si RJ na magpahilot kay Morgana. Nagpaliwanag naman si RJ na mali ang iniisip ni Lynette. Napatingin si Lynette kay Morgana at nakita ni Lynette na nakangisi pa si Morgana. Hindi alam ni Lynette ang gagawin o magiging reaksyon niya sa naabutan niya. Kaya umalis na lang si Lynette at hinabol siya ni RJ. Naiwan si Morgana na masaya sa nangyari. Dahil sa ginawa ni Morgana ay malamang raw na mag-aaway si Lynette at RJ. Sa kabilang banda, pilit pinapaamin ni Annalyn si Doc Carlos kung bakit nagawa ni Doc Carlos kay Doc Lyndon na patayin siya. Ang akala ba raw ni Annalyn ay magkaibigan silang dalawa. Sinabi ni Doc Carlos na may mga bagay raw kasing alam si Doc Lyndon na hindi dapat palaman ng kahit na sinong tao. Kaya minabuti na lang raw ni Doc Carlos na patayin si Doc Lyndon para habang buhay ng ibaon ni Doc Lyndon sa hukay ang sikreto na yun. Takang-taka si Annalyn kung anong sikreto ba ang sinasabi ni Doc Carlos na kailangan pang humantong sa pagpapatay ng tao. Narindi si Doc Carlos sa boses ni Annalyn dahil sa patuloy nitong pangungulit sa kanya at pagtatanong kung ano ang nagawa ni Doc Lyndon at ano ba ang sikreto ang ayaw ipaalam ni Doc Carlos sa ibang tao. Inamin ni Doc Carlos na ang sikreto ng pagkatao ni Zoe ang iniingatan ni Doc Carlos. Takantaka si Annalyn kung anong meron kay Zoe at bakit nadamay pa si Zoe sa usapan nilang dalawa. Dito na nga inamin ni Doc Carlos ang tungkol sa pagkatao ni Zoe, na anak ni Doc Carlos si Zoe at sampid lang ito sa pamilya Tanyag. Nagimbal si Annalyn sa sinabi nitong si Doc Carlos. Kaya nagsalita ulit si Doc Carlos na ngayong alam na raw ni Annalyn ang sikreto nilang dalawa ni Zoe ay isusunod na niya si Annalyn kay Doc Lyndon. Tinutuka ni Doc Carlos si Annalyn ng baril at nagmakaawa si Annalyn kay Doc Carlos na huwag siyang patayin. Dahil gusto pa raw ni Annalyn na makita ang nanay niyang si Lynette. Kaya walang tigil ang iyak ni Annalyn para lang kaawaan siya ni Doc Carlos. Nagsimula ulit na makarinig si Doc Carlos ng mga salita. At dito na ngayon napansin ni Annalyn. Pilit nilalabanan ni Doc Carlos ang boses na gumugulo sa isip niya. Dahil wika ni Doc Carlos ay hindi raw totoo ang mga naririnig niyang boses sa paligid niya. Kinakabahan si Annalyn sa gagawin sa kanya ni Doc Carlos dahil nakikita na ni Annalyn ang gigil sa mukha ni Doc Carlos. Kaya nanahimik saglit si Annalyn para pagmasdan si Doc Carlos sa mga susunod nitong mga plano. Matutuntun na kaya ni Doc Kim kung nasaan si Annalyn? Magsasalita na kaya si Doc Romualdo para lang maabsuelto siya sa batas? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!